pwede siya makatulong sa military. No? Halimbawa, nung nakulong si Badoy tsaka si Caselli sa Congress, di ba? Naglabas yung mga ex-PMAers ng manifesto na calling na palayain sila Badoy, no? Habang sila ay ang tawag doon, hindi naman fasting no? Hunger strike, no? Hunger strike. Intermittent fasting, na medyo malusog. Malusog yun no? Yung hindi naman yun dinramatize lang, no? Pero nakakatulong pag ikaw ay overweight, nakakatulong yun, no? At tingin ko nakatulong kay Badoy at kay Caselli, no? Yung kanilang hunger strike na tinatawag, no? Pero naglabas yung ex-PMAers, 140 plus yata yan, ng manifesto supporting them. At pinalaya sila. So, ibig sabihin, sa mga military, baka may kaunting traction. Pero yung 140 na yan, 10% lang yan ng mga ex-PMAers. No? 10% lang yan. Ibig sabihin, hindi siya significant. Pero, naging politically significant dahil dito sa narrative ng dalawang Duterte. Na yung gobyerno ay kumakampi sa mga komunista. No? Kumakampi sa demonyo. No? Yun ang narrative nila. Hindi ko alam kung yan ay magkakaroon ng traction sa mga karaniwang Pilipino. May kaunting traction yan sa military. Pero ang mahalaga kasi sa military yung chain of command. Kahit may mga grumblings yung mga ex-PMAers, ang mahalaga ay yung mga nasa chain of command ba ay galit. Yung ba ay may grumblings. For now, wala akong makita. Wala akong naririnig. Yung mga grumblings ay yung mga ex na hindi na-appoint or katulad ng isang PMAer, asawa ni Badoy. No? Asawa kasi ni Badoy, PMAer no? So yun yung nag-organize. O kaya yung mga kalaban ng gobyerno, katulad ni ex-General Parlade. No? Yung mga pumirma Sila Pena, yung isang cabinet secretary ni Digong. So malinaw na itong mga pumirma, karamihan ay mga DDS.